May arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan laban kina dating Ako Bicol Representative Zaldico at iba pang opisyal ng SunWest Corporation at DPWH Region 4B. Ito ay matapos katigan ng korte ang sinampang kaso laban sa mga ito kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Samantala, pinakakasuhan din ng plunder, graft, direct bribery sa Office of the Ombudsman sina dating House Speaker Martin Romualdez at Co. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Sheena Torno. Ibinalita ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na makukulong na si dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico at iba pang kasabwat sa 289.5 million pesos na substandard flood control projects sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ito ang inanunsyo ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang Facebook page hapon ng Biyernes. Ngayong linggo lamang na magsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Co at iba pang sangkot. Kabilang narito sina DPWH Mimaropa Region 4B Gerald Pacanan, Assistant Regional Directors na sina Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr. at marami pang iba. Kasama rin ang Presidente at Chairperson ng kumpanyang SunWest na si Aderma Angeli Alcazar at iba pang Board of Directors nito. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ito ang unang hanay ng kaso patungkol sa flood control scandal na isinampa sa Sandigan Bayan. Umaga din ng Biyernes, karton-karton ng mga dokumento na magsisilbing ebidensya ang isinumite ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure sa opisina ng Ombudsman. Laman nito ang mga impormasyon ng umano'y anomalya ni Romualdez at Co. Nakalagay din sa ipresentang dokumentong umano'y nakuhang kontrata ng kumpanyang SunWest at Hightone Construction sa nakalipas na 10 taon. Ang mga kumpanyang ito ang inuugnay kay Zaldico na dating chairman ng House Appropriations Committee na nakakuha umano ng mahigit 100 bilyong pisong halaga ng kontrata. Simple lang. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi ng referendum na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Inirekomenda ng DPWH at ICI sa Ombudsman na kasuhan ng plunder, anti-graft at direct bribery si Co at Romualdez. Matatandang inimbitahan noon si Romualdez ng ICI kung saan mariin niyang itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa anomalya. Pero sabi ni ICI Commissioner Singson, well, that's why I referred back to the oath of office. No? Kasi denial assumed regularity, ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assumed regularity, hugas kamay sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. Bukod dito, sinama ring sinumite ng DPWH at ICI sa Ombudsman ang sinumpaang salaysay ng Senate Blue Ribbon Committee, kabilang na ang kay ex-Marine at umano'y security aide ni Co na si Orly Guteza. Kabilang ang pahayag ni Guteza na maletang naglalaman ng pera ang dinideliver umano sa bahay ni Co at Romualdez sa Valle Verde sa Pasig at Forbes sa Makati. Sa aming palagay, merong basihan, no, para dun sa tatlong recommended na kaso. Nilinaw naman ni Dizon, hindi kasamang video na isinumite sa Ombudsman kung saan isiniwalat ni Zaldico na nasa likod ng anomalya ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Dizon, tanging mga sinumpaang salaysay lamang ang kanilang maaring gamitin bilang ebidensya. Isiniwalat pa ng ICI na nasa 1.7 trillion pesos ang inilaan na pondo ng gobyerno para sa flood control projects sa nakalipas na 10 taon. Anya mahigit 1,200 individual ang posibleng maharap sa kasong kriminal kaugnay na maanumalyang proyekto. Nakipagtulungan din ng ICI sa PNP at AFP upang mangalap ng impormasyon kaugnay pa rin sa nasabing proyekto. Sasailalim na sa fact-finding ng Office of the Ombudsman ang mga isinumiteng ebidensya ng DPWH at ICI nitong Biyernes. Samantala, handa naman umano harapin ni Romualdez ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Sabi niya, malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng pagkakadawit ng pangalan nito.
para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.